Before, pag naiisip ko, since masakit siyempre, na broken family yung kinagigisnan ng mga anak ko, pero naging blessing sa akin nung nakakilala ko sa Panginoon. Ayan na, sabi ko sa iyo, iiyak ako. Alright, so welcome our YouTube channel. So ito yung personal YouTube channel ko. Ayan, and napag-isipan lang namin na i-vlog to. Ayan, so magiging blessing ito. At the same time, ma-encourage yan and ma-motivate na rin. Yan. And this video ay, ang goal namin dito ay mas yung testimony kung paano binago ng Panginoon. At the same time, paano naging blessing. Yan. So ngayon, dito ngayon si Ma'am Raquel. Yan. So, welcome our podcast. Yan. So, ngayon ay mayroon tayong mga question at siguro magpapa-up na lang sa utak ko kasi biglaan lang. Yan. So ngayon ay meron tayong nakahandang tanong yan para kay Ma'am Raquel. Nakaready na talaga yan? Yes po. Oo nga po. Hindi po, joke lang po. Hindi po naka-ready to. Parang naisip ko lang po. Ganun. So, about family kasi. Yan. So, kanina pinag-usapan namin yung family. Yan. Ngayon, ang gusto kong malaman kung ano yung nagiging pangpagana nyo, ma'am. Kasi ngayon, parang ang hirap nang ibalik yung family. Ganun. Tapos ngayon, nakita nyo yung ibang family. Tapos, ang saya na may buong family. Tapos ngayon, ano po yung naging blessing or ano yung naisip nyo para i-convert siya as blessing? Kasi nga, nakita natin na parang ang hirap nang ibalik yung father, ganyan, tsaka yung asawa. Well, actually, broken family, yun kasi yung pinaka uh, exact term na matatawag kung ano yung family na meron ako kasi may mga anak ako na mga walang father. But noon kasi para bang nakakalungkot on my part bilang nanay nila na sila mga wala silang tatay. But before, pag naiisip ko, since masakit siyempre na broken family yung kinagigisnan ng mga anak ko, pero naging blessing sa akin nung nakakilala ko sa Panginoon. Ayan na, sabi ko sa iyo, iiyak ako. Nakakilala ako sa Panginoon, parang doon ako hindi ko kasi kumaga parang lately na ko na lang naisip or na-realize na hindi pala kailangan, although masaya magkaroon ng complete family na may father, may mother, tapos yung mga anak, masaya. Kumaga parang pro-family din kasi ako. But the thing is, since ganun yung naging buhay namin ng mga anak ko, nung nakakilala ko sa Panginoon, malaking blessing kasi doon ko nahanap yung isang malaking family. Nagkaroon ka ng maraming kapatid, nagkaroon ka ng maraming nanay, nagkaroon ka ng maraming tatay. So, para sa mga anak ko, kumbaga parang hindi ko masyadong makita sa kanila or hindi ko makita sa kanila na malungkot sila na walang mga tatay, na wala yung mga tatay nila sa tabi nila. Kasi kumbaga parang nakikita ko sa kanila kasi sa akin personally, masaya ako na nahanap ko yung malaking family sa church. Nai-enjoy namin together yung nasa church. Yung kasing buhay ko before, kumbaga para bang uh, hindi talaga hindi mo talaga iisipin kung nakikilala ka sa Panginoon, hindi mo talaga iisipin na material matters. Hindi ka magiging masaya sa pera, marami kang pera. Oo, kailangan natin ng pera. Maganda yung may pera, maganda yung okay na meron ka nun kasi nga mabibili mo yung mga wants mo, hindi lang needs. But hindi mo mahahanap yung joy na tinatawag sa material things, kundi yung bang peacefulness from God's grace. Kasi noon hindi naman ako prayerful din, hindi din ako mahilig magbasa ng Bible or hindi ako church goer, hindi pong ganon. But nung nakakilala ako, parang hindi ko nga ma-imagine yung sarili ko ngayon na aabot ako sa panahon na ganito. Yung bang
mag-share ka din ng ano ng word of God sa ibang tao na hindi mo kakilala. Yung tipong ganon. Parang isipin kasi kapag ikaw parang normal lang, para bang ay para nakakahiya or para bang jahe or parang ano, parang ano yung corny, mga tipong ganon. Tapos pag makikita ka ng mga tao, parang tatawanan ka, yung tipo, but I don't mind. May mga friends din ako na kumbaga para bang kino-question nila or, "Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan?" Yung tipong gano'n. Kasi nga, may mga mag-aaya sa, "Oh, pag ano, umuwi ako, ano, kita-kita tayo, ganyan, gather tayo, ganito, tas inuman." Sabi ko, "Oh, okay lang, ako ganun. Okay lang, umiinom pa naman ako ng tubig, ng juice, soft drinks, ganun." Hindi yung nagiinumin natin, yung tipong gano'n. Hindi, di ba? O ano nangyari sa'yo? Di ba dati, kumaga para bang ikaw pa yung pasimuna ng inuman, yung tipong gano'n. Nakakahiya pong aminin, totoo lang yung mga pinagdaanan ko before kasi nga umiinom ako, nagyoyosi ako, but sa biyaya ng Panginoon, naitigil ko yun. Kasi nga, kumbaga, una-una, may isip mo din, gastos, 'di ba? Instead na ibili mo na lang something mas ano ba, mas uh, may pakinabang kasi yung ganon. Pero yung bang ibinigay na grasya ng Panginoon, actually ako, for how many years I was an OFW for almost 9 years. Umuwi ako ng Pilipinas sa 2016. From 2016, July 2016, up to present, maliban to ha, up to present, parang hindi po ako na-employ. Pero nung dumating ako, biglaan, nag-worry ako kasi hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Saan ako kukuha ng resources, ganito, kasi wala akong trabaho dito. Iniwan ko yung magandang trabaho ko, may magandang sahod. Umuwi akong Pilipinas, parang nakaka-depress pa. Kasi nga, syempre, yung mga anak ko, may mga needs din sila, may mga wants din sila. Parang, paano ko ibibigay yun? Pero, parang stressful. Tapos, on the way ng pagiging stress, sinasabayan ko pa ng pag-inom. Everyday yan, everyday. As in, araw-araw, ayoko mababakante yung ref ko na wala akong stock doon na alak, hindi pong gano'n. Talagang Oh, yes. Although hindi naman ako, hindi naman ako addictive, pero araw-araw talaga yon. Oo, everyday talaga. As in everyday. Um, Tapos nung nasumpungan nga ako ni Ma'am Lani. So, ang laking part ni Ma'am Lani sa buhay ko. Ma'am, I love you. Kumbaga para bang kumbaga kalooban na rin talaga ng Panginoon na makilala ko siya. Kasi nga, parang out of the blue, parang bigla siyang dumating. Tapos, kumbaga para bang, yung bang ibinigay na wisdom sa kanya, tsaka yung courage ba na ipagpatuloy na bisitahin ako kahit tinataguan ko siya, kahit na, kumbaga parang hindi ako nagpapakita kasi nga ayoko makarinig, ayoko makapag-aral ng about something sa Bible, ganyan. Basta alam ko kung kailan ko gusto mag-church, ganun lang. Pero sa mga lumipas na araw, weeks, months, kumaga para bang natatamnan, kumaga parang unti-unti. Unti-unti nangusap yung Panginoon. Kumaga para bang hindi naman ibig sabihin na kapag kumilala ka sa Panginoon, it doesn't mean na magiging perfect ka na. Kasi wala namang mangyayaring ganun. Kumbaga, itatama lang lagi ng Panginoon yung puso mo. Itatama niya lang lagi yung mga decisions mo. Although dumadating pa rin talaga yung time na makakagawa ka ng maling decision, but yung kinaganda nun is alam mo yung parang matututo ka na mag-rely sa biyaya ng Panginoon. So, yung naging sobrang blessing talaga, yung bang alam mo yung syempre daily, kumbaga ang dami mong pangangailangan sa araw-araw, especially na magulang ka. Parang ang dami-dami mong kailangang isipin para sa mga anak mo. Pero parang ang hirap explain pero nakaka-amaze kung paano mag-bless ang Panginoon sa mga needs namin everyday. Kumbaga para bang nakakatuwa lang na parang nakakatuwa lang isipin na praying na kahit sa mga ibang tao na sana ma-experience din nila yung experience na-experience ko bilang taong nakakilala sa grasya ng Panginoon. So, being saved, para bang magkakaroon ka talaga ng peaceful mind, magkakaroon ka talaga ng totoong joy, na hindi lang yung basta masaya lang. Kasi, madali lang maging masaya eh.
madali lang maging masaya sa isang bagay, pero yung kagalakan na sinasabi, kasi iba yung saya, iba yung galak. Parang temporary lang po. Oh yes, temporary. Pero yung galak ba na binigay ng Panginoon, parang eternal talaga. Kaya nga, noon natatakot ako mamatay. Ngayon, kahit mamatay ako on the spot, okay lang sa akin. Kumaga para bang ready naman ako. So, yun yung naging blessing. Kumaga, sabi ko nga kanina, parang nakakahiyang aminin ko ano yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Mga for 40 years, ang dami kong ginawang maling decision, ang dami kong ginawang mga pagkakamali sa buhay, basta as in, unimaginable yung iba. Pero sa biyaya ng Panginoon, kumbaga para bang naiayos yung mga decisions ko, naiayos yung mga pamamalakad ko sa buhay, nagkaroon, and to think, noong wala pa kami sa Panginoon ng mga anak ko, si Winkle, dumaan din siya sa depression dahil nung time na yon kailangan ko mag-work. Hiwalay na kami ng papa niya. Kailangan ko mag-work. So, kailangan namin magsakripisyo pareho. Nagkaroon din siya ng depression na matagal na pala hindi ko nalaman. Nung umuwi ako ng 2016, parang doon ko lang siya unti-unting nalaman. Pero sa biyaya ng Panginoon, pareho kaming binago sa church. Pareho kaming binago ng Panginoon dahil natamnan kami pareho. So, ang laki ng pagbabago na Winkle, lalo na sa akin. So, ganon ka kalaki yung abang biyaya ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Kasi kumbaga living testimony na ako kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So yun. Any questions? So, yun, nakita natin yung naging start nung pagpapala ni Ma'am Raquel. Then, syempre may mga ginagawa niya dati, like for example, umiinom, yan, nanigarilyo. Madami pa na pampatanggal lang ng parang stress, ganyan, temporary. Pero temporary lang talaga. Ito sa mundo talaga, grabe, wala dito yung long term na investment. Ganun. So, yung last question, ma'am, yung ngayon, paano nyo po na i-convert yung, 'di ba, minsan talaga, yung may father, may mother, ganun. Yung parang kasi yung anak, parang gusto pang ibalik. Pero ang hirap na kasi, yung pinagdaanan nyo po yung yan, mag-asawa, hirap na ibalik. Pero yung ngayon, ma'am, ano yung parang nagiging naisip nyo na lang na para maging masaya na kahit wala siya, wala yung father ni Winkle, okay pa rin. Church family. Yung mga, kasi doon namin nakukuha yung joy, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi nga, nagiging guide siya everyday, daily. Para bang every moment na lang na parang pag may naisip ka na isang bagay na para bang may apply mo lagi yung bang napakinggan mo from God's words. Kaya yun doon ako convert yung happiness na supposed to be makukuha ko doon sa yung bang sariling family ko. Although ganun nga yung family, it's broken, pero nagiging buo dahil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, and kasabay nun yung pagkakaroon mo nga ng family sa church. Kasi nga ang laki ng impact. Ayun mo yung favorite nating word, impact. Ayan, ang laki ng impact ng pagkakaroon ng family sa church, kasi nga kumbaga hindi mo lang sila nakakausap lang bilang friends or something, but alam mo yung exchanging of spiritual discussion, parang ganon, para bang nakaakibat lagi yung salita ng Panginoon sa kwentuhan, kahit sa biruan, parang nandoon lagi yung salita ng Panginoon, na parang kung dati ang pagkukwentuhan ng mga typical na magkakaibigan, parang barubalan, parang ganon, basta yung ganon. Pero pagdating sa mga kapatid sa church, family sa church, parang doon ako convert yung kaligayahan na iniisip na yung happiness na meron sa family, complete family. So doon ako convert yung kaligayahan, kundi yung salita ng Panginoon, at the same time church family. Yeah, so doon natin nalaman talaga na mahalaga talaga yung church. At kahit man hindi buo yung family nung mag-church, pero pag meron sila, mafe-feel na natin na meron tayong mother, may father na tayo, tapos may mga kapatid na andyan nag-encourage. Yan. So,
Thank you, ma'am, sa sagot at naging pagpapala sa amin, especially. And then, yes, medyo naiyak, pero blessing. Blessing yung mga ganong testimony. Yan. And then, kami ay natutuwa at iba yung namin, tingin pa namin sa inyo. Kasi, parang yung iba kasi, parang ayaw nang magpatuloy, ganyan. Kasi, buti pa sila, buong family. Pero, nakita namin doon yung kinonvert nyo as family talaga yung church. Yan. So, yun lang. Nawa ay naging pagpapala rin sa inyo. Yan. So, madali ang podcast lang ito. At hintayin nyo yung mga susunod na podcast natin. At napaka-excited dito. Yan. At especially yung mga Christian dyan na naghihintay ng mga ganito. Mga ganitong content. Yan. So, sana ay nagustuhan nyo. At don't forget to like this video. And then, please comment kung ikaw ay naging na encouragement din ng ibang tao. And God bless. See you on the next video.